Ask ko lang ko po kapag nararamdaman ko na kapag nakaramdam po ng tinding ng balahibo o goosebumps. Hindi po, nag-change ang frequency. Ibig sabihin, hindi normal na frequency yung kinaroroonan mo. Para pong ang kalikasan, ang buhay ng tao, ang mundo, ang hangin, ang lupa, may kanya-kanya pong frequency yan. Magkakaiba. So pag kami nagbago, at ikaw ay sensitibo, mararamdaman po ninyo. Meron akong kaninang nakitang message. Gusto ko lang i-address muna, Ma'am, pwede pong magpa-appointment sa iyo, magpaturo ng astral projection. Forge Royal. Okay. Astral traveling or astral projection, pwede po, yun talaga ang unang pinag-aaralan bago po remote viewing. Meron akong klase ngayon, pero punuan po kasi ang daming nagpapabook, hindi ko nga po ma-accommodate lahat kasi hindi ako tumatanggap ng marami. Ngayon nga, nahihirapan po ako, hindi ko po ugali na tumanggap ng napakaraming estudyante para lang malaki ang kitain. Hindi po, kailangan kasi matutukan ko lahat, masundan ko lahat, para maging katulad sila ng mga former students ko. Ito pong mga estudyante ko na tinuruan ko, itong last na binigyan ko po ng test kagabi. Amazing! Amazing po talaga. Ito ang sinasabi kong patunay na astral traveling and remote viewing works. That it's real. Marami kasing hindi naniniwala. Pero normal naman yun. Normally, yung mga close-minded people or hindi pa evolved o nasa 3D pa rin, ay ganun talaga. Sagutin ko muna yung nagtatanong sa akin kung ano yung benefits ng astral traveling or remote viewing. Ganito na lang. I will simplify it. Gagawin kong simple ang sagot. Kung kaya mo, sa pamamagitan lamang ng pagiging tahimik o after meditation or after magdasal, pumunta sa isang lugar para makita yung lugar na yon. Na hindi mo kailangang sumakay ng auto o eroplano para lang makita yon. Hindi mo ba gugustuhin? Ginagawa yan ng mga estudyante ko. Ginagawa nila yan. Lalo na pag remote viewing. Kung minsan hindi ko pa nga sinasabing doon pumunta, naisip ko pa lang, nakita na nila. Ganun po ang remote viewing. Hindi nyo ba gugustuhin yon? Ang sarap ng feeling kasi kahit na hindi ka si Superman o si Wonder Woman, you can actually feel the flying kung controlled na yung astral traveling ninyo or remote viewing. You can do that. Pero yung mga estudyante ko does not get excited with that anymore. Gusto nila pumunta sa planeta na saka ko na lang ikukwento yung part na yon when it happens. Pero ngayon, suffice it to say, basta ang masasabi ko lang po, yung hindi naiintindihan ng astral traveling or remote viewing, maaari nyo naman po i-Google. Google nyo po. O katulad ng pagpunta ko sa Biringan. Okay, ito po ang classic na proof. Yung tunay na hindi pwedeng ipagkaila na totoo yung sinasabi ko na nakapunta ako sa Biringan. Ay, naku. Ito si Sola. Sorry ha, kasi nagyayaya na to umuwi kanina pa Kaya ako nakapunta sa Biringan kahit na mahirap, bihira na karating. Ang ginawa ko po kasi astral traveling. Yun po, yun ang kagandahan nun. Of course, I ask permission, maraming rituales. Kasi they don't just allow anybody to go inside. You have to have a good intention, pure ang intention mo at malinis ang puso mo. Hindi ka nagpunta ron para lang mag-usyoso, mag-chika o mag-video. Kasi ang dami pa rin medyo hindi nakakaintindi na ang sinasabi, bakit di ka nag-video? Ba't di mo kinunan ng retrato? Ngok-ngok ba kayo? Walang umaandar na video. Tsaka, cellphone doon. Yun po, sorry.
Napagod lang ako kasi maya merong nambubus ka. Akala nila cute sila. Nagmumukha silang tanga actually pagka ganon. Pero naintindihan ko naman. Hindi naman po ako nagagalit. Don't worry about it. Ang dami pong nagkakamali ng akala na masama ang astral traveling. Hindi nila alam na natural pong nangyayari yon sa bawat tao. Ang daming before, wala akong ka-interest na pumunta sa Biringan. Hindi ko nga alam that it exists. Ang dami kasing nag-comment pagkatapos ng first few posting ko na pumunta kayo sa Biringan, tingnan ninyo kung anong meron doon. Finally, I gave in. Nag-astral travel po ako at nagpunta ako ng Biringan. Yung first time hindi ako makapasok. Ganon din po sa Agartha. Kasi hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao. Dalang-dala na sila doon sa mga masasamang taong gusto lang pumasok dahil i-exploit sila. Yun po. Hello, J5 Ching. Hello. Hi, Laila. Thank you. Thank you. My baby. Alika na. Nagparatawa. Opo, sorry na. Nagtatawag na kasi ito. Gusto na umuwi. Oo. Sige na. Okay. Inaano ako sa paa. Anyway, ganito. Gusto niyo pong mag-aral. Pwede po kayong turuan. Pero ini-screen ko rin kung minsan yung mga tinuturuan ko. Kasi hindi lahat ng gustong matuto, maayos na tao. Baka gamitin sa kung saan. Hindi po pwede yon. Masama po yun. Yung mga estudyante ko actually ngayon, nandito, nanonood, hindi nyo lang po sila kilala. I cannot divulge all their names, of course, kasi nasa sa kanila na yon. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, na hindi totoong nagawa nila yung mga sinabi ko, ay magko-comment naman yun. Hi, pwede po bang magpahula if magkakaanak ako? Una sa lahat, palagi ko po ito sinasabi, hindi po ako manghuhula. Hindi po ako manghuhula. Hindi rin po ako card reader. Although I believe in them. There are so many Filipinos who are very good in card reading. Tarot, ang dami po. Doon kayo po magtanong. Kung physical problem, kung meron po kayong problema physically, yung katulad nga, gusto ninyong magkaanak, I need to see you physically. I need to know you. Hindi naman po pwedeng yung pangalan ninyong hindi naman totoo ang matitingnan ko, tapos malalaman ko na agad. Hindi naman po. Alam mo, may kinalaman yung pagtatanong mo kung magkakaanak ka pa ba sa maraming bagay. Number 1, may asawa ka ba? Number 2, ilang taon ka na? Kasi there's a certain age pagdating sa mga babae na mahihirapan na magkaanak. Number 3, overweight ka ba? Kasi isa pa yung dahilan kung bakit hindi nagkakaanak ang mga babae kapag ka masyadong overweight. Maraming aspect. Yun po, nagpatingin ka na po ba sa doktor? Kung masasagot ninyo lahat yun o kung ginawa ninyo lahat yun, mas madaling ma-assess kung magkakaanak pa po kayo. Ganon. At most of all, nagdasal ba kayo? Hiniling nyo ba sa langit na dapat kayo sana magkaanak kayo? Ang laki pong aspect nun. Ang laki pong aspeto sa bawat nilalang na may hinihiling sa langit na gustong-gusto nilang makapitan na humingi. Kasi paano ibibigay sa'yo kung hindi naman nila nakikita sa taas na hindi ka nangihingi sa tamang paraan ng buong puso't kaluluwa. Good evening po. Saan po nabili yung citrine po actually. It's a citrine necklace. Ayan. Citrine is I love citrine. Well, one of those that I really love very much. Maganda, no? Ang ganda nito kasi naman yung nagbigay sa akin ito, Reyna. O yung nagtatanong kung para saan ang citrine. Alam niyo ba, ang citrine ay magaling na gamit para sa snake venom. Kung kunyari nakagat ka ng ahas na may kamandag,
dikit mo yung citrine, lagay mo sa tubig. Tsaka yung evil thoughts, it protects you. And most of all, isa pa, ano siya napakaswerte sa negosyo. Ang dami niyang properties na maganda pa. Napakaswerte sa negosyo. O, yung mga Saggi dyan, Sagittarius, Ascendants of Aries, Cancer, Leo, Scorpio, where kayo nito? Bubloom kayo lalo.